Gising na at magsaya, Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Sa
rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Puri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa amin
Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan habang nabubuhay. Pupurihin kita, o kay buti umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba makahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba makahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Yan. Good morning, Comfy family. Good morning, CSM. Welcome sa ating Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Yan. Bati muna tayo ng ating mga early viewers. Sige, good morning mga kapatid. Yung first, pinakamaaga natin today, si Sister Damiana Velasquez. Good morning po. Good morning kay Sister Lorna Pehi. From Yan, good Mendez, morning. hello Sister Lorna. O syempre, supporter, Sister Liza Panghilinan. Ayan. Good morning din kay Sister Alexis Gomez Recto. At syempre, fans din, si Pastor Simple at si Sister Jen. Siyempre. Siyempre, mga Oo. parents. Ayan, good morning din kay Ninang Eloida Akayan. Good morning sa mga taga Lower Bikutan. Sister Jesusa, good morning. Sister Linda Javier from Makati, good morning. Ayan, si din, Sister Grace Sandigan Sako. Good morning po. Thank you for watching. May pagbati si Sister Alexis Gomez Recto. Good morning, Jesus and Comfy family. Watching live from Lucena City. Wow. Sino pa to? Si Sister Celine Mendoza. Anong area Sister Celine? Talisay. Talisay, yan. Good morning sa mga taga-Talisay. Sister Clang Montinola. Good morning. Ayan, si Sister Marikit Paulino, tsaka ang buong family. Good morning po. Thank you for watching Awit ng Pag-ibig. Yes. Hello, Sister Alice Nivera Mosquera. Sister Sally, good morning. Sino ba ito? Ito, suki ito. Si Sarita Manggao. Ayan, everyday nakakakuha tayo ng messages and videos yan. Lesson kay Sister Rita. Good morning po. Ate Grace Perez from Laia. Ate Grace, thank you Lord for being the head dyan sa Laia. Thank you Lord Thank sa you, mga Lord. nanonood sa Laia. God bless you more. God bless you, CSM sa Laia. Sister Zenny Baez, makikita ba namin ito bukas? Sister Zenny, may ganap sa Makati. Ayan, sige. Brother Norberto Dondoyano, good morning po. Sister Ana. Siyempre, Siyempre, mga support yan. support. Sister Glo Garcia, good morning po. From West yan. Si Sister Menchi De Leon din. Good morning. Yan, Sister Josie Galido from Nasugbu. Hello po sa mga Nasugbu, sa SM Nasugbu. Good morning. Sister Judith Anaki Cruz from East ba to? Yes. Ayun. Sister Judith, good job din yan. Sister Venus, good morning. Ate MJ, Ate Jolly, good morning. Sister Rosalinda Arceta Alcance and kay Sister Fe Pingal. Good morning po. Brother Rod Mercado, Sister Jocelyn Denaco. Ito everyday ito eh. Lagi Oo. nababati ito ni, ni Ayan, Sister sige. Ria. Tuloy natin later yung ating greetings Batian, sa mga... yes. Thank you Lord po ulit sa pagsubaybay and sa maagang pag-watch ng ating awit ng pag-ibig. So,
Alam naman natin lahat ng awit ng pag-ibig ngayon is puro CSM. So for this month, alam naman natin, month ng mga puso. Love month, oo. Pero ang ating isa pang theme for February is about decision making. Ayan. This is a very important topic po mga kapatid, lalo na sa CSM. Kasi dito nagsisimula lahat from preparation, mga things to consider, kanino re-reach out, pag confused. So, we encourage you all na magsubaybay every Saturday sa buong February at mga susunod pang buwan. So, for February nga, decision making. For today, ang topic natin is deciding to offer your talents kay Lord. Pero before anything else, let's start with an opening prayer. Sister Angel. Sige, thank you Lord. Join us mga kapatid in prayer. Thank you Lord, thank you Jesus. Lord, good morning po sa araw na to. Salamat po sa binigay niyo po sa amin na panibagong araw, sa masarap na pagtulog Lord at muling pagising po Lord. Thank you Lord sa kalakasan. And thank you Lord sa Comfy Family na patuloy niyo pong pinilalakas Lord ang aming community. Thank you Lord sa paggamit po dito Lord para po sa advancement of your kingdom. And Lord, thank you Lord sa mga kabataang pong nandirito Lord na aalay po ng kanilang time po, Lord, para sa inyo. And thank you rin, Lord, sa mga maagang gumising, Lord, at excited po na makinig sa inyong word for today. And Lord, continue to bless us, Lord, lalong-lalo na po ang CSM at Comfy Family at lahat po ng mga tao, Lord, patuloy niyo pong bigyan ng guidance, wisdom, Lord, and understanding, Lord. And lalo na po yung mga workers namin, Lord, na patuloy pong humahayo, Lord, para po sa pagpapalagana po ng inyong magandang balita. Lord, for this morning, we claim victory sa magaganap, Lord. Kayo po ang manguna sa lahat po na aming sasabihin, Lord. Use us as your mouthpiece. And gayon din po, prepare the hearts and minds ng mga nakikinig, Lord, at nanonood, Lord. Thank you, Lord Jesus. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, once again, good morning sa ating mga 64 viewers, sa mga kaka-join Yes. lang. Again, this is Awit ng Pag-ibig CSM Edition. Ako nga po pala si Brother Dave from CSM Core and from Makati West Fellowship. Yes, ako naman po si Sister Angel from Makati West din po and CSM Core. Batiin ko lang nakita ko si Sister Ella from Canada. Good morning, Good morning. Sister. Good morning ba sa kanila Good ito? evening. Hindi ko alam Confused sa time zone eh. Hello, Ate Ella. And hi din kay David. Yan. Sige. Ayan. I-mention ko lang to. Ang ganda ng comment ni Sister Sally sa mga handsome na Ay. nasa likod. Ayan, Brother JB, EJ, Joel, and SJ. Ayan. So, ayan. Speaking of, na-mention na sila sa comments. I-introduce na natin ang ating... Si Iko to, tsaka si ano. O sige, introduce nila yung sarili. Introduce na nila yung sarili nila. Kayo tayo mag-start. Sige, pangunahan tayo ni Brother SJ. Ay, good morning po, good morning Jesus, good morning po sa lahat po ng mga nanonood po. Batiin ko lang po, si Mama at Daddy po nasa San Pablo. Good morning po. Yan po. Ay, tatay ko po pala si Pastor Simple at tapos nanay ko po si Sister Jennifer. Yan po. Okay, thank you. Brother SJ next. Ayun po, binabati ko po yung lolo ko sa Amerika, si Lolo Goni. Hello po sa inyo sa Amerika, Lo. And binabati ko rin po yung mommy and daddy ko, nandyan po sila ngayon sa Baguio. Ang mommy ko po is Sister Ana and yung dad ko po is si Brother Otan po. Yun, binabati ko po yung lahat, lalo na yung lola ko rin po sa Gumaok. Hello po sa inyo dyan. Pangalan ko po ay si Brother Joel po. Thank you, Lord po. Hello po. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat sa CSM and good morning. And ako po si Brother EJ, anak po ni Minister Arnold at ni Sister Lisa po. Yun. Good morning po sa inyo. Good morning, Jesus po. Good morning, GMJ. Ako po si Brother Iko, anak po ni Pastor Tony and Sister Marvic. Nandiyan po sila sa bahay, nagnonood po. Pati si Pastor Ronel. Oo, Kasama nag-download yan from Kaya above. medyo malamig po yung hangin doon. Thank you, Lord po, Pastor Tony. We miss you. Ayan. So again, ang ating theme for today is deciding to use your talents para sa Oo. service kay Lord. Yes. Sige, Sister Angel. Sige, interesting to kasi I'm sure lagi yun ang nakikita tong mga batang to eh. Pero
alamin natin kung ano-ano yung mga talents na binigay sa kanila ni Lord. Una, ano yung mga talents, kailan at paano nila na-discover. Kasi di ba may discovery phase talaga yan. Minsan nga sobrang late na pero sila ba late na nila na-discover or at an early age? Paano kaya? Yun yung gusto nating malaman. Kasi baka may mga kapatiran din tayo na nandyan sa phase na yan na baka kinakausap na, uy, mag-ano ka naman, halimbawa tumugtog ka, pero baka hindi pa nila na-discover yung talent nila or nagde-decide pa sila kung gagamitin ba nila. So, maybe yung mga kapatiran natin can learn and be inspired sa testimonies nitong mga kabataang to. Sige, let's start. Amen. Kanino? Kay Iko na lang or si SJ. Kay Maestro siguro, Maestro. no? Kay Maestro. Sasabihin niya rin bakit Maestro yung tawag namin sa kanya. Ayun po, kung saan po nagsimula po. Ano at saan, paano nagsimula? So ayun po, siguro po, hindi naman siguro. Yung talent po na binigay po sa akin ni Lord, ngayon po nakafocus po sa music po. Tapos, nag-start po kasi ito, hindi ko rin po alam eh. Pero kasi po, bata pa lang po ako, di ba po, kahit nung hindi, yung hindi pa natin, wala pang isip, alam niyo po eh. Yung parang bata pa lang po ako, na-expose na po ako sa syempre kapag nagpa-prayer meeting, may praise and worship, may tugtog, may gitara. Tapos doon po sa tinitiran po namin dati sa Lipa po, may drums din po doon. Tapos nakita ko po yung mga picture ko doon, lagi akong nagpapapicture sa drums, ayun po. So siguro po doon po nag-start, yun, yung na-expose po ako sa music po. Tapos ang nagturo po din po kasi sa akin si Daddy po sa gitara. Tapos, ano pa ba? Alam ko po dati, na-share po ni Mama na nasa tiyan niya pa lang po ako, pinapag-pray niya po ako, or tinuturo niya po sa ay anak, ito yung gitara, ito yung drums. So, kumbaga, baka isa din po yung naging way po para po ibigay po sa akin Lord tong talent na to. And, ayun nga po, kaya po ako, nung college po, may iba-ibang option po yung nakuha ko. Meron pong sa music po or accountancy. Nahihirapan din po ako sa pagpili talaga nun. Kasi yung accountancy, kinukonsider ko rin po talaga. And gusto po ni Mama yun eh. Pero parang sa heart ko po talaga, Music. music talaga. po. Kasi na-inspire po ako nun kay Kuya Bob po. Kasi yung mga pag-arrange po ng mga kanta, yan po kay na Brother Arnold. Bob. Sina Brother Dan po, sina Pastor Lito. Doon po ako na-inspire kasi pati po yung mga pinapanood po ng mga musical play, parang, ang ganda ng areglo nito. Parang gusto ko rin pong, ayun din po yung naging heart's desire ko po. Na gusto ko rin maging ganyan, gusto ko matutong mag-arrange. Kaya ayun po yung reason ba't po mas pinili ko po yung music po nung college. And ayun din po, thank you Lord, kasi nakagraduate na rin po ako. Tapos, ano pa ba? So ano yung mga talents mo ngayon? Ngayon po, Kasi hindi lang yun isa eh. sa dancing daw. Sa dancing po, di ko po alam. Parang nahihirapan po ako sumayaw. Mga simple lang po. Pero sa music po, Like organ. ayan po, marunong po mag-drums, mag-piano, tapos mag-gitara, tapos konting bass din po. Pero ang pinaka gusto ko po talaga is drums and sa piano po. Yan. Tapos nag-arrange na rin, no? ng Opo, songs. ginagamit na rin po ni Lord sa pag-arrange po ng mga ibang kanta po natin. Yan. Yes, thank you, Lord. Ngayon ko lang narinig yun, na yung option niya, accountancy tsaka music. Oo, no? Parang sobrang magkaiba Kaiba, siya. no? Pero kasi musically inclined talaga si SJ. So, nag-umpisa yung sa kanya, nakuha ko, sa pagpapapicture sa drums. Yun. Doon. Tama ba? Hindi Picture na- din si Gap sa Oh, may sa picture drums din si Gab Nung, sa drums. So, nasa siyan pa lang, talagang tinetrain na pala. So, importante nga yun, di ba talaga na habang nasa tiyan pa lang ng nanay, dapat talaga tinetrain na, tsaka na kay Lord na talaga. Ano? So, yan si KSJ, napakalaki ng role na that he plays sa ating sa mga album, sa pag-arrange ng new songs, and napaka-gifted. And yun nga, kasi galing talaga yun kay Lord. it's important din na yung mga early parents, mga young parents ngayon, dalhin natin yung ating mga anak sa church. Sabi nga, kahit maglupa sa pen sa likod or magtatatakbo or tulog, talagang may naitatanim na na Word of God, nai-inspire sila, na biglang nag-spark yung interest nila on a certain
aspect sa church. Pag gusto nila biglang maging preacher, gusto nilang maging part ng music ministry. So it's important na tayo sa adults, dali natin yung mga anak sa church regularly. Ayan. Yes, thank you, Lord. Basahin ko lang dito. Good morning daw, sabi ni Sister Ana. Good morning, Comfy Youth CSM, watching from Baguio with Pastor Alex and Sister Good Ria morning, and Brother Baguio. Otan. Good morning po. Malamig na Baguio. Malamig Oo, sa Baguio. malamig na umaga sa inyong lahat. Ah. Yan. Thank you, Lord. Sige, sino kaya? Kuya SJ, oo. Si Kuya SJ bilang siya ay magaling talaga mag-arrange ng song na binigay kasi ni Lord yung gift na yun. Pero meron din siya awit ngayong umaga para sa atin. Pero bago mo awitin, bakit mo napili itong kantang to? Ito pong kanta po na to. Kaya ako po napili. Kasi syempre, bilang tao, alam natin yung purpose po natin and nalaman din po natin through Comfy sa mga magulang po natin na yung purpose natin is to live for God. Na yung buhay natin dito sa mundo is maikli lang, life is short, and praktisan lang po to for eternity. So, ayun po, sabi kasi dun sa lyrics, ikaw lamang Jesus ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay, hindi lang for a short moment, pero yung buong buhay natin as much as possible, dahil na kay Lord na po tayo, so ipagamit po natin kay Lord kung saan man po niya tayo gagamitin. Kahit nasa trabaho man tayo or saan man tayo niya po dalhin, lalo po dito sa ministry. Tapos sabi po kasi dito, walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus, mananatili kang tapat habang panahon. Tapos ayun nga po sa chorus, di ba sabi, salita mo'y liwanag ng aking buhay. Ayun po yung, kumbaga, kaya ako po napili, syempre, kailangan po natin ng word of God sa buhay po natin, Amen. na kailangan yun yung maging guide natin para tama yung direction po ng buhay natin. Yun po. So, sabayan niyo po akong kumanta. Yan po. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo'y liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit maging sa ginto at tila. Tanging ikaw
Jesus, ang aking kailangan. Salita mo liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit maging sa ginto at ilaw. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. So, na-mention nga kanina ni Brother SJ, no, yung napili niya yung song na to in connection sa kanyang, yung katapatan ni Lord and sa kanyang purpose. Sabi nga, we have, two important dates, the day you were born and the day you know why. So, kasi kung walang purpose, no, parang wala tayong pupuntahan. Anong gagawin daily? Anong reason sa paggising ng maaga? Imbes na natutulog pa sana hindi nagpuyat kagabi kasi alam na may live ngayon. So yung mga ganong bagay, important na nalalaman natin. Kasi may purpose alam niya yung kanyang, kung paano gagamitin yung talent. Kasi ito yung purpose ko Ito yung aking binigay ni Lord sa akin. So thank you Lord, Brother SJ, sa awitin and for sharing yung kanyang talents. Ang ating next na handsome brother, sino naman? Si Brother Iko naman tayo. Ang Donnie Panghilinan ng Comfy yan. Sabi naman sa Comfy Donnie CSM. Sino si Donnie Panghilinan? Si Can't Buy Me Love. Hindi ko pa rin. Sino daw? Si Bingo. Talaga ba? Ayan. Comment po tayo kung agree tayo doon, mga kapatid. Sige, brother. Maricel Lacso. Sige, Ayan, Brother Iko. Ano yung talents mo and paano or kailan mo na-discover? Ano yung mga factors na nag-lead sa'yo para ma-discover na ito yung talents mo? Hello po. Good morning po ulit. Siguro po yung talent ko po is siguro same po kay Brother SJ is yung pagtugtog din po ng instrument special po yung sa gitara po. Then na-discover ko po yun siguro po elementary dahil nga nasa loob po kami ng Comfy. Then parang may natuturo din po sa akin ni Papa yon. And nag-decide po siguro ako na gamitin siya para kay Lord is yung nung high school days, nung time na sinasama ako ni Papa sa prayer meeting. Kasi pag tinatanong niya ako na kung gusto ko ako yung magtumugtog sa praise and worship sa prayer meeting, ang sagot ko lang naman is oo. So, hindi naman po ako tumatanggi, pero doon ko po nagagamit yung talent ko sa prayer meeting. Yun po. Pero may isa pang talent si Brother Iko Di ba nung during ng pandemic, nung nag-switch tayo sa recording and live, so ano yung role na plinay mo? Di ba sa technical? Opo. Yun po, sa sinasabi po ni Sister Angel na talent is yung siguro po sa side po ng computer. Yun. Thank you Lord po kasi nagamit ko po yung skills ko doon and then talent sa pag-setup dito sa kung ano pong nakasetup po sa Comfy ngayon, yung live streaming. Yan, thank you Lord po. Then hanggang ngayon po nagagamit ko po yung talent ko na yun dahil sa work ko po. Yeah, thank you Lord po. Amen. So nagamit talaga, nataon talaga na kailangan natin. Hindi tayo lahat tech people Naalala niyo kung paano nag-start yung ating live stream, no? Cellphone pa lang ni Sister. Oo, yung yung evolution niya. Oo, yung praise, yung nag-overheat daw. na phone. Yung lyrics, nasa PowerPoint. Oo. Itututok na gano'n yung cellphone. Kailangan talaga ng ganong members ng church na mag-step up
para Hindi naman sa storage. Ayan. So, thank you, Lord, kay Brother Iko for sharing. So, sobrang pag nakita niyo, di ba, parehas silang musically inclined, pero si SJ mas focus talaga heavily on music and arranging music. Si Brother Iko naman kakaiba yung sa kanya kasi sa technical nga. Kasi again, lahat tayo, hindi tayo knowledgeable sa ganitong, setup kung paano siya patakbuhin. Pero yun yung binigay sa kanya ni Lord. Sige. May awit din siya this morning eh. Ano ba yan, Brother Iko, and bakit mo napili itong kanta na to? Napili ko po tong kanta nito kasi sa akin po at nasa isip ko at nasa puso ko, every time na may ginagawa ko isang bagay is lagi para kay Lord yun. Kaya ito yung napili kong kanta. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama na nagmamahal sa akin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa akin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo tinutupad, maasang lagi para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasang lagi para sa'yo, Jesus, ang papuri. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasang lagi para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Thank you, Donnie. Thank you, Ay, Lord po. Brother Iko. Thank you, Lord. Oh, may nag-agree. May nag-agree naman sa Yes comments daw, na oh. Donnie. Yes daw. So,
Donnie Donnie Barrios. Oo nga. At nanonood nga ang iyong mama at papa. Papa from heaven. Thank you, Lord. Sabi nga, di ba, tanging para sa iyo lamang ang papuri. Amen. Lahat talaga ng glory para kay Lord lang talaga. Sige, batiin ko lang yung mga nakita ko. Ang aming mama hindi nagpapahuli. Good morning from good morning sa mga taga C5. Ayan. Nagme-message ang aking mama habang kami ay naglalayo. At saka good morning din sa aming pamangkin kay Zach. At ang ibang mga CSM Core, nakita ko si Sister Shane, nanonood. Sister Olive from Makati. Sige, thank you, Lord. Ayan, dumako naman tayo sa isa pang pogi. Puro pogi talaga yung kasama ko ngayon. Ako lang Ako talaga naman? yung muse. Ay, sinong pogi ba? Hindi, yung isa pang pogi, nandito sa aking kaliwa. Yan, si Brother Joel. Sige, Brother Joel. Hello. Iyan po. Thank you, Lord po. Nagpapasalamat po kay Lord dahil nagkaroon po ako ng opportunity na ma-share po yung mga talents ko po and yung kung paano ko po siya na-discover. So, thank you, Lord po. Bali, yung talent po na binigay sa akin ni Lord is yung una po yung pagtugtog, yung pagbe-bass po. And bago po ako mag-bass kasi po, ang una ko po talaga natuto na instrument is gitara po. And tapos yung susunod ko pong talent na binigay sa akin ni Lord, na sobrang thank you Lord po talaga sa binigay ni Lord, is yung pagbabasketball po. So, yung part naman po ng kung paano ko po, kung kailan ko po unang nalaman yung talent ko po. Kasi po, nung bata po kami, dito po kami nakatira sa Comfy po. So, every time po na sumasama kami sa prayer meeting sa parents po namin, nakikita po namin na yung dad namin nagigitara po. So, thank you Lord po kasi, nung 6 years old po kasi ako, parang lahat po ng nakikita ko po, parang gusto ko pong itry. Parang at the early age po, parang nag-explore na po ako agad ng mga gusto kong, mga bagong mga nakikita ko po sa mata ko, gusto ko pong itry po. So, nagtithank you Lord din po kasi sobrang laking part din po talaga ng parents po na pag-support sa mga talents po natin. Kasi, nung bata po kasi ako, nung nakakita ko sa prayer meeting po ng gitara, humingi po kay dad ng gitara. Kaso po yung daddy ko, lagi niya po sa akin sinasabi, bibilan kita, tas itatambak mo lang din naman. So, ang gusto lang pong mangyari ni dad is yung lumabas sa akin yung eager na talaga pong pag binilan niya ako, talagang kasi ang tagal ko pong hiningi sa kanya. Kaso po, ang pinaka-lagi ko pong ginagawa talaga para mapapayag ko po si daddy is, ang una ko po talagang sinasabihan, si Mami. Kasi po, pag sinabihan ko po si Mami, bili mo ako gitara. Pag si Mami na po kasi yung kumausap kay Daddy, iyan po. Thank you Lord po kasi nakukuha ko po yung gusto ko. Parang kumukuha po ako ng lawyer muna. Kaya sobrang laking part po kasi una, si Daddy po yung parang nakita ko lagi na nagigitara. Kumbaga siya yung naging figure ko po talaga. Simula pagkabata po. Lagi po kasi akong sinasabihan ni Daddy, binilan na kita ng gitara, kailangan gamitin mo yung talent na yan na binigay sa'yo ni Lord. Kaya dati po, nung nasa quad pa po tayo, lagi niya po saan sinasabi, pag kunyari may nagagawa pong tama, nakapagpasalamat kay Lord or umatin po ng children or tumutugtog sa prayer meeting, lagi niya pong may kapalit po kasi po dati po, sobrang gustong-gusto ko po yung mga kotse-kotse po, yung mga Hot Wheels po. So every time po na nagpa-practice po ako na mag-gitara and nakikita po ni Daddy na porsigido ako sa ginagawa ko po, talagang binibigyan niya po ako ng reward. Kaya sobrang laking ng suporta ng magulang po na ma-enhance po yung talent po. Kasi kung hindi po tayo susuportahan ng parents natin, hindi po natin makikita and madidistinguish po kung ano yung mga hidden talents na binigay sa atin ni Lord. Kaya thank you Lord po kasi yun nga po, una po, ito po yung iniwan ng mami at daddy na
life po sa ating lahat. Kaya hanggang ngayon po, pinagpapatuloy ko pa rin po yung pagtugtog ko kay Lord. Ngayon po, natuto po ako na mag-bass kasi po yun po yung binigay sa akin ni Lord position po dito sa sa Comfy Timothy Band po. So every Sunday fellowship po, kami po yung tumutugtog. Kami pong apat po ng praise and worship po. Kaya thank you Lord po. And yung sa isa ko naman pong talent is yung part naman po ng basketball po. So, alam naman po natin lahat na yung bahay po namin may sarili po kaming court. So, every time po na kahit umaga, gabi, pagbaba po, court na po yung agad namin nakikita. So, thank you Lord din po kasi dahil yung parents po napaka-supportive po and ginamit po talaga ni Lord tong talent ko na to para makapag-aral ng libre po. So, thank you Lord po talaga kasi binigyan ako ni Lord ng talent na sa sports po. Kasi, thank you Lord po. Pagdating po kasi sa studies, hindi po medyo, mataas naman po yung grades, pero hindi po siya yung pang-scholarship po talaga. Kaya, si Lord po talaga, all-knowing po talaga. Alam niya po kung saan po tayo gagamitin. Kaya, thank you Lord kasi yung mga namomblema na po kami ng kung saan ako mag-aaral ng college. Pero si Daddy po kasi, lagi yan, sige, hingin natin kay Lord. Hindi ko po siya nakikita ng yung pagdududa po. Basta sabi niya, manalig ka lang kay Lord, yung faith natin kay Lord, ibibigay naman sa atin, hindi naman nagkukulang si Lord. So, pumasok yung pagbabasketball na binigay ni Lord. Ginamit yun yung ginamit ni Lord para makahanap po ako ng libreng school. Kaya, thank you Lord. Ngayon po, graduate na po ako, kaya nakakatulong na po kay mommy and daddy po na kahit hindi po ganun ka, nakakapagbigay na rin po. And dahil po yun sa mga tinuro and yung mga talents na patuloy na ginagamit ni Lord, ginagamit ko po yung talents ko. Kaya po hanggang ngayon po is binibless po ni Lord. Kaya thank you Lord po. Thank you, Lord. No, grabe. Sobrang important nung sinasabi ni Brother Joel na guidance. Kasi bata tayo, hindi naman talaga tayo fully decided kagad. No, ito yung gusto ko. May interest lang, tas madali tayong magsawa, madali tayong ma-discourage. Parang, ayoko na, ang hirap pala ng key of F. Diba? Sa gitara. Ayoko na, ganyan. Or, hindi pala ito yung sobrang saya. Well, may mga challenges pala. Pero it's important na, yan, may parents tayo, may mga adults, or may mga mentor tayo sa paligid na nagre-remind sa atin, magpursige ka. Hindi ganun kadali, ganyan. Tapos, in times of, nag-worry sila kung saan siya mag-aaral and all. Nandyan yung parents para, huwag tayo mag-worry kasi si Lord pa rin ang magbibigay sa atin ng magpo-provide, mag-guide sa atin kung saan mag-aaral. Imagine mo, hindi nga academically talaga, nag-excel, pero sa sports, dun talaga yung ginamit ni Lord para makalibre ng pag-aaral. Anong school mo, Brother Joel? Graduated po sa Technological University of the Philippines, Manila po. Bali, pares po kami ni Brother Iko po ng pinag-graduatean na school po. Ayun, thank you, Lord. Aawit ngayon si Brother Joel, siyempre. Ayun po. Bakit mo ito yung napiling kantahin? Ayun po, napili ko po itong kantahin kahit English po kasi nung bata po kasi ako, yung mami ko po kasi talaga, lagi po sa akin sinasabi, medyo may alam ka na sa paggigitara, nagagamit mo na kay Lord, dagdagan pa natin ng pagkanta. Kaya thank you Lord, kahit na alam na po naman natin yung boses ni mami po, pero siya pa rin talaga po yung nag-push. Singer kasi si Sister Opo. Ana. Kasi ayun nga po yung sinasabi po ni mami, basta gusto mo yung ginagawa mo kahit hindi nila gusto yun para sa'yo. Hello, Sister Ana. Comment. Kaya thank you Lord po kasi may nanay at tatay po ako, lalo na si mami po, pati si daddy na lagi po akong pinupush sa limits ko na ma-excel ko pa po yung mga binigay sa akin ni Lord, ma-enhance ko pa po yung mga talents na pinagkaloob sa akin ni Lord. And ibalik sa kanya yung papurit pa sa salamat po na pinagkaloob niya sa akin. Kaya thank you Lord po. Amen. Yan po. Last na po pala. Kaya ko pa pala ito napili. Ito po yung una ko pong tinugtog nung 6 years old po ako. Kaya hindi ko po ito makalimutan
So, nung ano po, ito po yung una kong nilove offering nung ano po. Kasi ang chords lang po nito is ano, DAG lang po to eh. Kasi, kaya ano po, thank you Lord po. Kaya, yun po, yung bata po. Ito po yung una kong tinugtog nun sa gitara. Kaya, ito rin po yung kakantahin ko ngayon. Do not be afraid, I will save you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I'll be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Be afraid, I will save you. I have called you by name, you are mine. When you pass through waters, I'll be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. For I am your holy God, who saves you. For I am your holy God, who saves you. Do not be afraid, I will save you. Have called you by name, you are mine. And I will pass through the waters, I'll be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Be afraid, I will save you. Have called you by name, you are mine. Thank you, Lord po. Ayan, thank you Lord. Sabi nga, do not be afraid, I will save you. Talagang lagi naman talagang nandyan si Lord para sa atin. Thank you Lord. Nakakatuwa yung testimonies ng ating mga kapatiran di ba? Sabi na nakuha ko doon, gusto nyo matuto yung mga anak nyo na mag-play ng instruments, dalhin nyo dito sa Coffee Center. Lahat sila dito marunong kasi sila mismo, nakita na nila sa parents nila, tapos sa gawain, lagi nilang nakikita. So talagang nagkaroon sila ng interest. So, yun. At saka kahit sa mga iba-iba nating worship center, dalhin nyo lang po sila doon. May magtuturo at magtuturo sa kanila doon. Kaya thank you, Lord. Sige, bati muna tayo na may mga birthday today, February 3. Alright, sa ating birthday celebrants, February 3, Sister Yoli Blanquera, Brother Wally Caraos, Sister Grace Saco. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. God Pasok, bless. Brother Pasok, Bong. Brother Bong. Happy
Happy Happy birthday, mga kapatid! Yan. Happy birthday mga kapatid. God bless you more. Reminders po para sa mga covenant members. Ang ating election po of Board of Governors will be on February 10. That's next week po, Saturday, dito po sa Comfy Worship Center. BF Homes Parañaque. Mag-start po yan ng 7 a.m. to 3 p.m. So, yung presence nyo po ay very, very important kasi tayo po ay boboto. At advice din po na as much as possible, kayo po yung mismo yung boboto. Kung hindi po talaga kaya, ang pwede lang po is isang, anong tawag ba doon? One proxy. Yan. 1:1 lang po mga kapatid. So, we highly encourage that you go here and vote. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, reminder February 10. Tsaka yung mga hindi pa, baka interested kayong maging covenant member. Yes, lalong-lalo na Pati sa ating CSM. mga CSM. Mag-pray po kayo mga Oo. kapatid na maging part ng ating maging isang covenant member. Napaka-importante po niyan. Siyempre, meron po tayong mga dyan, may mga qualification, pero mag-pray po kayo and magkaroon kayo ng desire na maging member. Lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Kasi pag pumupunta nga kami sa covenant meeting, nakikita din namin na konti lang din talaga yung mga CSM. So, pray po tayo, mga kapatid, para dumami tayo doon. O, karamihan, seniors ako, so kailangan na ng new generation na covenant members. Ayan, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, dako tayo sa ating next sharer, ang huling pogi. Welcome natin si Brother EJ. Brother EJ. Remind natin ang ating question, again, sa mga kaka-join lang. Welcome sa ating 90 viewers. Thank you, Lord, for watching. Ang ating topic for today is about decision-making for the whole month of Feb. Pero for today, deciding to To use your talents, to offer your God. talents for God. So ang ating next sharer si Brother EJ. Ano yung talents mo? Paano mo na-discover? Ayan. At kailan? Anong date? Hour? Hindi, joke. So, yun po. Hello po. Good morning po ulit sa inyo mga kapatid. So, ayun, ang instrument po na nagustuhan ko po is drums po. Yun po. And, yun nga po, kwento ko na rin po, paano siya actually, lumaki ako sa family na musically inclined po talaga. Si daddy po, yun nga po, ginagamit sa keyboard. And yun nga po, tulad po ng sinabi po ng mga kasama ko na lumaki rin po kami sa Comfy. Sobrang laki nung influence po sa amin na encourage kami na gamitin yung talents namin para kay Lord. And yun, through that, ayun, nagagamit kami sa music ministry. And na-discover ko siya kasi nung maliit pa lang ako talaga, nung sinasama kami lagi ng mga parents namin sa prayer meeting. And yun, nakikita namin kung ano yung ginagawa ng parents namin sa prayer meeting, tumutugtog sila. Then, paano ba? Ayun nga po, nung bata po ako yun, and di ko po alam kung anong instrument po pala una yung gusto ko talaga kasi si daddy is piano po. And yun, tinuturuan naman po ako ni daddy pero yun nga po, parang di po ako naging interested din talaga sa piano. And doon talaga ako sa drums kasi yun nga po, na inspired din po ako dun sa pinsang ko na yun nga po, tumutugtog din po dati dito sa Comfy na si Kuya RB po. Yun po yung nag-inspire sa akin na tumugtog, mag-drums din po. Yun po. And yun lang po. Ayan, thank you, Lord.
Kay EJ, oo nga, kasi si Brother Arnold talaga yung, siguro karamihan lalo na sa CSM, si Brother Arnold yung dinatnan, na laging, Dinat na. nakita na witness ng lahat, Simulat na siya sa yung punto. laging nasa organ, siya yung laging pag mga big events, siya talaga yung parang unang-una na, kung meron kang i-admire na, lalo na pag gusto mo yung keyboard, si Brother Arnold yun, di ba? Lalo na playful din siya sa mga tricks niya sa keyboard. So, pero si EJ, ang nagustuhan niya, drums. Pero nagko-compliment naman yung gusto Nagigitara ka rin, na EJ. instrument. Yes po. Kahit pa Nagigitara. paano po nakapag-gitara din po. Yan. Pero si Kuya EJ, alam ko, IT din. Yes po, Tama? yes po. Oh, so, yun yung pinili mong course? O kasi na-discover mo na may skill ka doon? Paano? Ano rin po, by influence ng pinsan naman po, na si Kuya Sam po, hello. And kaya ko po napili yung IT. And ano rin po siya, parang, kumbaga, ano siya, in demand na din po. Kaya yun din yung pinili ko pong course din po kasi. Ayan, thank you, Lord. Tama yung sabi niya na galing siya sa musically inclined family. Si Brother Arnold. Siyempre hindi natin questionin ang talent ni Sister Lisa. Tsaka si Meg. Si Meggy, ang galing niya mag-solo ngayon ni Meggy, di ba? Tapos, Simula sa dancing din yan. Oo, si Iko din, si EJ din, isa to sa magaling na dancer namin sa CSM. Kaya mapapansin niyo po, lagi ang nasa unahan sa formation kasi isa siya sa magaling Isa sa magaling na dancer hindi namin. because of the height, Magaling talaga. Tapos si Meggy din dancer din. So talagang very talented yung nila, yung family nila. And ang nakakatuwa, nakita din naman natin yung family nila kung paano mag-mentor si Brother Arnold. Natatandaan ko lahat ng anniversary ng Comfy, na either may number si Brother Arnold at si Meggy. 'Di ba? Tapos minsan si EJ ang kasama. So ganun, napakalaki talaga ng role na ginagampanan din talaga ng parents. Yung support talaga is very important para lalong ma-encourage yung mga bata. Tsaka yung tinuturo ng parents na pagtugon, yung pag-say yes, hindi yung, ayoko niyan. Parang gano'n. Sabi nga ni Iko kanina, yes sir. Or lang, kapag sinabi, tugtog Yes dito, ganyan. lang, Yes oo. lang. Kasi, iba yung hindi naman sa naka-look forward ka sa ibabalik. Pero meron may balik na Meron at blessing. meron. Pero yung fact na galing kasi kay Lord yung talent So ibabalik natin by offering talaga is privilege. Hindi yung, hindi, kailangan nyo ako dyan. Ganyan. Privilege na matawag at magamit yung ating talent. Kakanta si EJ. Yes. Bakit ito yung napili mong kanta? Napili ko po tong kanta na to. Tugma siya sa, yun nga, na pinagdadaan ako ngayon na, yun nga. Nadama ko yung love ni Lord sa mga Amen. pinagdaanan ko talaga na, yun nga, actually po, gagraduate po ako this July po talaga. Oy, congratulations! Na-delay lang po ng onte, pero yun talaga. Divine Ay, delay nga Brother po. Arnold. Yun, divine delay po yung laging sinasabi sa akin ni Mama. And kakantahin ko po Amazing Love po. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Lord, how great is your love for us. I'm healed
child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. When I mess up, you would embrace me. Hold me with your loving hands, oh God. That's how great is your love for us. You even gave Jesus your life for us. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. So I thank you, Lord, for your amazing love. Thank you, Lord, for your amazing love. Ayan, you gave me a new life and strength. Si Lord, sa Kanya talaga nanggagaling. Even yung interest, tapos makita niya yung puso mo na interested. Talagang sa Kanya, pati yung equipment, no? Lahat sa Kanya nanggagaling. Ayan. So, kung mapapakinggan niyo yung mga sharing nilang apat, no? Halos isa talaga yung, ano ba, tumayong lesson eh. Parang, let's be careful around our children kasi talagang, parang lahat sila, ito yung nakikita namin sa parents namin eh. Kung nakikita nila, itong parents nila tumatanggi lagi. Kung nakikita nila, itong parents nila ayaw bigay ng service kay Lord. Ayaw na rin nila. So sobrang laking bagay talaga nung may guidance, tapos nakikita nga nila, tapos ini-encourage, tapos kapag may worry sila, may mag-i-encourage, may huwag kang mag-worry, lumapit ka kay Lord, hindi yung iba-ibang tao yung nilalapitan nila, iba-iba yung ina-admire nila. Although may mga sila, ina-idolize na or may mga na-admire na nasa labas. Pero iba pa rin talaga yung guidance na nung family at saka nung parents para nag-decide sila i-offer yung talents kay Lord. Speaking of offering talents, so lahat naman talaga sila nakikita natin na nag-o-offer na. Balikan ko yung isang tanong. Siguro anyone can answer. So how's it going so far? Ngayong nai-offer nyo na. Kamusta na yung ongoing. journey? Oo, kamusta yung journey? Siguro si Brother SJ ulit. Siguro po malayo na po kaysa dati and nag-grow na po. Although may mga challenges, pero kasama po kasi yun. Pero ang importante, nag-grow and alam mo na kung saan ka papunta and kung sino yung tatawagin niyo po. So, at kung para kanino mo ginagawa, syempre para kay Lord po. Yun po. Amen. Thank you, Lord. Sa ganito kasi, sabi nga, di ba, yung life natin with the Lord,
di naman talaga yan all rainbows and sunshines, diba? So talagang may challenges talaga. Ang masaya lang talaga doon is kasama talaga natin si Lord, diba? Kahit mismo yung pag-offer mo ng talent, hindi naman lagi siya smooth sailing. Laging parang, ay, hindi ko maaral tong kanta na to. Parang, ano ba to? Hindi ko matapos yung areglo ng kanta na to. Parang, ilang araw na ang puyat. Diba? May mga ganong challenges. Okay, hindi nag-work out yung schedule or what have you. Pero, yun, we learn from those challenges. At saka, eventually, nagre-reap talaga ng harvest. May share lang din ako dito sa yung takeaway natin for this morning na why do you need to decide to use your talent for God? So basahin ko sa 1 Peter 4:10-11. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. So yung first natin, kung bakit, because, syempre, yung sinabi nga nila, God is the giver of any talent and gift you possess. Wala nang ibang pinanggalingan yan. Diba sa James 1:17, alam na natin lahat to, every good and every perfect gift is from above. Hindi yan ang galing sa'yo, hindi yan ang galing sa kapitbahay mo, hindi yan ang galing sa kaklase mo, galing yan kay Lord. So kailangan we remain humble kasi hindi mo pwedeng ipagmalaki na, ang galing ko mag-basketball eh. Ano nga ako, varsity o ano. Magaling ako sa tech eh. Ako nga nagpapatakbo ng GMJ eh. So hindi mo pwedeng iyabang na gano'n eh. O kaya si Maestro, dami ko na na-arrange yan. Hindi eh, kasi at the end of the day, it didn't come from you. It came from God. And He can always take it away, di ba? So, again, kailangan matandaan natin na kay Lord nang galing yun. Kaya, kailangan i-glorify natin si Lord by using our gifts and talents for Him. And wala nang iba pa or kundi kung kanino pa man. Secondly, sabi, you will give account of your talents and gifts. So ito yung second reason bakit kailangan natin gamitin yung talents and gifts for God. Kasi steward tayo ng grace ni Lord eh. And required tayo na to give account sa stewardship natin. Anong ibig sabihin nun? Si Lord kasi investor. So, nag-invest siya sa atin, nag-invest siya sa'yo. And di ba, we are all unique. Isa-isa yung binibigay niya, si Iko, sa IT. So, in-invest ni Lord yun. So, nag-invest si Lord at the Lord got something in return. Kasi nagamit sa service, si Kuya SJ, sa pag-arrange. Yung nag-invest si Lord, nakuha din ni Lord yon yung investment niya na yun kasi nakakapag-arrange ng song. Si Kuya Joel naman, iba naman yung story niya. So, nag-invest si Lord sa skill niya sa basketball. Ang reward naman is, na-reward siya financially kasi nalibre yung school. At si Lord pa rin yung nag-glorify doon, di ba? So, si Kuya EJ, yan, gagraduate na siya. Thank you, Lord. Dahil yun sa faithfulness niya, at sa pag-offer niya ng talent niya kay Lord. So, may ina-expect kasi si Lord na profit or return doon sa in-invest niya na talent sa'yo. May it be spiritual, physical, financial, or material, meron at merong return. Kaming mga core, talagang naririp din talaga namin yung harvest and return doon sa in-invest sa amin ni Lord. And kaya rin kami nandito, nag-offer ng service kay Lord kasi we have to return His investment. What else? Ito, sabi, the world needs you and your talents. So, pero ba't sinasabi natin, marinig natin, wag mong gamitin yung talent mo sa world kay Lord. So, ika-clarify ko lang po. Sa body of Christ, lahat tayo may kanya-kanyang role, 'di ba? Meron tayong hindi naman tayo lahat binigyan ng talent sa pagkanta, sa pagtugtog, sa pag-arrange, sa technical. May kanya-kanya po tayong gift. So kailangan natin ma-discover at mag-pray ano yung binigay ni Lord na talent para alam mo rin kung paano mo siya gagamitin at i-maximize. So again, lahat tayo may role sa body of Christ. So kailangan gamitin natin 'yon. Kailangan kasi tayo ng community at kailangan tayo ng body of Christ. Sa world, sabihin, Ate Angel, bakit sa world? So, kailangan din tayo sa world kasi yung talent natin, pwede naman natin yun magamit sa Lord, but we have to remember na it should give glory to God, hindi it should give glory to you. Halimbawa, sumikat ka na basketball player. Kailangan magamit mo yun
para makita ng mga nanonood sa'yo or tumitingala sa'yo na I have these skills as a good basketball player because the Lord gave it to me. So, para na-spread din yung word of God, di ba? So, yun po yung explanation doon na the world needs you and your talents, and all the more yung world or yung body of Christ. And lastly, syempre, using your talents and gifts is rewarding. Narinig naman natin sa kanila, di ba? Nag-reap sila lahat ng harvest. Magkakaibang forms. It's not always in monetary, but it can be in different forms. Sabi nga dito, rewarder kasi si Lord. So parang ano yan si Lord, pag binigyan kanya ng instruction, tapos bumalik ka sa kanya, ginawa mo yun, may reward ka. Di ba parang pag bata, inutusan mo, halika dito, bili ka dun sa tindahan. Tapos pag nasunod niya, di ba parang inclined ka talaga na bigyan siya ng reward. Ganon din si Lord na pinagkatiwala niya sa'yo yung talent na yan. Tapos you made good use of it, definitely you will be rewarded. Parang Hot Wheels niya, Joel. Parang Hot Wheels ni Joel, naging totoo yung Hot Wheels niya, di ba? Nagkaroon talaga siya ng wheels, di ba? So, ganon si Lord kasi napaka-generous niya. So, it's a win-win situation. You can never go wrong with the Lord, lalo na yung pagpili at pag-decide na i-offer mo yung talent sa Kanya. Kasi hindi lang si Lord ang mag-glorify, hindi lang din si Lord ang mag-reap ng yung investment niya. Ikaw din mismo, you will reap the harvest in a lot of ways. Again, it may not always be financial. It can be yung peace mo. Di ba, na nakakatulog ka sa gabi, yung fulfillment na nararamdaman ni Maestro pag na-arrange niya na yung song na parang, thank you, Lord. Tapos yung song na yun, nakaka-glorify, di ba? Nakaka-touch ng hearts ng mga kapatiran. So, yun yung mga reward na nakukuha natin. So, dun sa mga kinakausap ngayon na na-discover nyo na yung talent nyo, lalo na sa CSM, tapos nag-iisip kayo kung gagamitin nyo ba sa service kay Lord, wag na kayong magdalawang isip. Pero doon naman sa iba na hindi pa nila alam or hindi sila sure, Sister Angel, di naman ako gifted Mag-pray ka. Kasi again, lahat tayo may iba-iba tayong role sa body of Christ and kailangan mo lang ma-identify yon. Tapos paano mo gagamitin? Since nanonood sa Ate Grace, I think Ate Grace is a good example. Before, sa Ate Grace, very faithful servant. Sayaw-sayaw. Kahit na nagdadalawang isip siya, kanta, ate, hindi ako makanta. Tapos, pray siya ng pray, parang hindi niya ma-figure out ano pa talagang purpose niya at ano pa talagang role niya. Hanggang sa sabi ko, alam mo, excited ako kasi alam ko, dahil faithful servant ka, may magandang gagawin sa si Lord at may plano. Tapos, nagka-lockdown. Napauwi siya ngayon sa Laia. Tapos, ngayon siya na yung ginagamit ni Lord doon at napaka-solid na ating Laia CSM. So thank you, Lord, na Nag-aral din mag-drums yan for Laia. nag-aral din mag-drums. Imagine mo si Ate Grace. So, yun yung mga feeling niya wala siyang talent. Pero dahil nandun yung hunger to serve the Lord, she decided to use that talent kahit na dinidiscover niya pa kay Lord. And true enough, ang daming nagre-reap ng harvest kasi ang daming yung kabataan na nadadala kay Lord. And glory to God yan, Ate Grace. All glory and honor belongs to God and continue the good work. So, yun. Thank you, Lord, sa umagang ito, sa pakikinig po sa amin at pagstay sa amin, sa lahat ng, 91 viewers. Ayan. Thank you, Lord, sa lahat na sana po tayo ay may napul sa Word of God ngayon na decide to use your talent for God because you can never go wrong. You will reap the harvest. You will glorify the Lord. You will be rewarded, lahat na. So, wala nang question doon. Amen. So, mga CSM dyan, so, wag na kayong lumayo. Tingnan niyo yung fellowship niyo kung saan kayo belong. Kung kulang sila ng drummer, kulang sila ng nagigitara, kulang ng tagapagkanta, ayan. So, you reach out sa mga elders. Tapos, mag-ask ng guidance. So, kung let's be willing na magpagamit kay Lord. Ayan. So, mga nanonood ngayon, abangan nyo pa yung mga susunod na Saturdays ng Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. The whole month ng Feb will be about decision making. So for today, about deciding to use our talents kay Lord. Sa mga susunod na Saturdays, abangan nyo pa po, maraming magagandang topics pa ang aming i-discuss regarding decision making and yung mga susunod na buwan. Ayan. So, before tayo mag-close in prayer, awit muna tayo. Kami Ayan. lahat. Thank you, Lord. Sige. Tuloy pa rin pupurihin
patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal na ngalan mo, patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoon Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Ayan. Thank you, Lord. Let's close in prayer. Thank you, Lord. Again, sa naganap na awit ng pag-ibig, CSF edition, Lord. Thank you sa inyo ang papuri, Lord, ang balik. Thank you. You are indeed the giver of our talent. Sa inyo lahat ng gagaling, Lord, and sa inyo, you're worthy to be praised. You're worthy na pag-alayan ng aming talents, service. Thank you, Lord, for reminding us to use our talents para mag-glorify ang gawain nyo, maka-reach ng more souls, Lord. Thank you for blessing us and thank you for protecting us, Lord. It's not easy na mag-serve, pero nagiging madali dahil sa tulong niya, Lord. Thank you, Lord, sa mga kabataan na nandito, Lord, na nag-share ng kanilang testimonies and stories kung paano mo sila na-bless, kung paano mo sila binigyan ng gifts. And we pray, Lord, sa mga CSM, Comfy members na may gustong gamitin ng kanilang talents, Lord, reach out to them na magamit, Lord, ang kanilang talents sa service, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito, sa lahat ng aming na pag-usapan, sa inyong glory at papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, Thank mga you, Lord, kapatid. mga kapatid. God bless. Thank See you, you next Lord. Saturday. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the